sa ikapito, ikawalo, ikasyam, ikasampung kabanata. Mula riyan, naku, ihanda niyo na po ang inyong lapis at papel at lahat na ng dapat ihanda dahil naniniwala akong pagkakalooban tayo ng Panginoon ng isang napakainam na panahon. Ngayon, ating dinadakila at inilalagay ni Pablo sa tamang posisyon ang Panginoong Yesus. Ngayon, kung matatapos natin ito ngayong gabi, sa linggo ng umaga, kaya nga't ang malaking bahagi ng tatalakayin natin ngayon ay tutugma mismo sa mensahe sa linggo ng umaga. Itong ngang paghihiwalay sa Sabat, isang malaking katanungan yan sa mga Sabadista ng panahon ngayon. At inaanyayahan ko kayong lahat na dumalo sa umaga ng linggo. Dahil alin nga ba ang tama? Sabado o linggo? Ang panambahan. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? At malalaman natin kung pinaghihiwalay nga ba nitong aklat ang kautusan at biyaya at inilalagay nito ang bawat isa sa tama nilang posisyon. Ang mga Hebreo ay iminulat sa kautusan at sinasabi sa kanila ni Pablo kung ano ang kaugnayan ng biyaya sa kautusan. Ngayon, kukuha lang tayo rito ng isang munting tagpo. Magsisimula tayo sa pinakaumpisa. Siya nga po pala, may dala ko ngayon ritong salaming pambasa. Marahil magagamit ko ito. Sakaling mang may hindi ako mabasa ng maayos ngayong gabi, magagamit ko ito. Alam nyo, kulang na lang ako ng 2 taon at 50 anyos na ako. At hayan nga't di na ako nakakakita ng maayos di gaya ng dati kapag malapitan. Noong yung paningin ko, noong mapansin kong lumalabo na ang mga salita, ang inakala ko'y nabubulag na ako. Nagpunta ako para magpasuri. Sabi ng doktor, hindi, lampas ka lang talaga ng 40, iho. Bueno, sabi niya, kung mahaba-haba pa ang buhay ko, maaari yung magbalik uli. Makakakita uli ako ng malapitan. Sabi niya, ngayon, di ba nababasa mo naman ang Biblia mo kapag inilalayo mo ito mula sa iyo? Sabi ko, opo. Sabi, pagkaraan ng ilang panahon pa, hindi nasasapat ang haba ng braso mo. At kaya umaasa ako ngayon sa pag-aaral na ito, na ito nga po palang munting Bibliang Collins na ito ay may eksaktong laki ng mga letra. Nakikita ko ang mga letra rito ng mabuti. Pero kapag tutugay-gay na tayo roon sa malalawak at malalalim na mga bahagi kung saan kailangan nating talakayin ang bago at lumang tipan at pagtugma-tugmain, narito ang muntikong Scofield. At sanay nga ako sa Bibliang Scofield sa mga marka nito. Hindi ko na binabasa ang mga paliwanag ni Scofield dahil hindi ako sang-ayon kay Scofield sa marami sa kanyang mga teorya. Subalit gusto ko ang pagkakaayos nito dahil ito nga'y matagal-tagal na rin nasa akin ito at binabasa-basa at lagi yan. Kaya nga't medyo kabisado ko na kung paano hanapin dito ang paksa ko. Ito nga'y bagong lahat sa akin, itong pagtuturo, at hindi naman kasi ako isang mahusay na guro. Subalit, manatili lang po kayo riyan ng ilang sandali. Akin lamang sasabihin sa inyo ang katotohanan sa abot ng nalalaman ko rito. Siya nga. Ngayon, ang aklat na ito'y isinulat ni Pablo, kung naalala nyo. Siya ay, ano nga uli ang pagkakakilala natin sa kanya? Isa nga siyang mahusay na guro, unang-una sa lahat, o isang mahusay na mag-aaral, at sinanay siya sa lumang tipan. May makapagsasabi ba ngayon sa akin kung sino ang napag-aralan nating guro niya? Si Gamaliel nga, isa sa mga kinikilalang tagapagturo ng panahong yun. At ito ngang si Pablo na pag-aralan natin isang araw, bago siya tinawag na Pablo, may makapagsasabi ba sa akin kung anong pangalan niya noon? Saulo nga, at isa siyang kinikilalang tao sa Jerusalem, isang kinikilalang tao pagdating sa relihiyon. At siya ay natanyag bilang dalubhasa sa kasulatan, isang relihiyosong tao. May kakayahan siyang makapagsalita ng 4 o 5 iba't ibang wika, at isa nga siyang napakatalinong tao. Bueno, natulungan ba siya nitong kanyang edukasyon at pagiging matalino? Hindi. Ang sabi nga niya'y, kinailangan pa niyang kalimutan ang lahat-lahat niyang nalalaman nang sa gayon ay makilala niya si Kristo. Kaya heto nga't nalaman natin na ganun pala. Hindi kinakailangang matalino ka o edukado. Ang kailangan kasi isang tao na nakahandang ipakumbaba ang sarili sa harapan ng Diyos, anuman ang estado niya. Alam niyo bang si Dwight Moody ay talagang salat sa pinag-aralan, hayan nga't sa totoo lang, ang mga sulat niya ay hindi maganda ang pagkakasulat na para bang hindi ko tuloy maunawaan. Kinakailangan pa nilang ayus-ayusin ang mga mensahe niya sa tuwina. Isa nga siyang di kagandahang magsulat, tunay na salat sa pinag-aralan. Alam ba ninyong si Pedro at si Juan ng Biblia ay talagang mga salat sa pinag-aralan na hindi man lamang nila maisulat ang sarili nilang pangalan at hindi nga nila mamamalayang yun na pala yung pangalan nila sa harapan nila. Ang Apostol Pedro na nagtataglay ng mga susi sa kaharian, wala siyang kamalay-malay na pangalan na pala niya yung nakasulat sa harapan niya. Isipin niyo yun. Sinabi ng Biblia na siya ay mangmang at walang pinag-aralan. Kaya may karapatan din pala ako. Amen. Siya nga po.
Ipinakikita lamang niyan na may kakayahan ang Diyos na gawin yan sa isang tao. Ngayon, at nalaman din natin, pagkatapos na magkaroon ni Pablo ng isang dakilang karanasan. Nais ko kayong tanungin, isang karanasan nga ba ang lumapit kay Kristo? Ang bawat isa nga ba'y may karanasan? Siya nga po. Ito'y isang kapanganakan. Ito'y isang karanasan. At heto nga't naparoon kami sa isang Lutheran College nito lang. Nagkaroon ako ng pagkakataon nitong hapon na huli nga lang ako ng dating. Dapat sana'y naroon na ako ng alas 12 para sa salo-salo kasama ni Tom Hare. Ilan na sa inyo ang nakakakilala sa kanya? Ang tanyag na Irlandes, isang magiting sa pananalangin at nakakasakasama nga niya itong si kapatid na F sa programa niya at tampok siya sa maraming lugar dito sa Amerika. At nakasalo ko siya ngayong hapon at kami ay nahuli ako ng dating ng mga 3 oras, mga mag-aalas 3:30 na nun. 15 minutos para alas 4 noong makakain kami. Pero ayos lang yun. At nag-uusap kami tungkol sa mga bagay-bagay, tungkol sa kung papaanong si Jesus Kristo ang ulo ng lahat ng mga bagay. Ngayon, noong malaman nito ni Pablo, nagkaroon muna siya ng isang karanasan. At pagkatapos bago niya kumpirmahin itong karanasan, kinakailangang siyasatin muna ito sa Biblia. At nalaman nga natin na siya ay umalis at nagtungo sa ibang bansa at naglumagi roon ng 3 taon. Sinasaliksik ang kasulatan upang alamin kung tumutugma nga ba ang kanyang karanasan. Ngayon, napag-alaman nating may napakalaking bagay siyang kailangang kaharapin. Kinailangan niyang magbalik at sabihin sa kanyang iglesia sa lahat ng mga tao na ang mga mismong bagay na kanyang pinag-uusig ay tama. Nakaranas na ba kayo ng ganoon na kinailangan niyong gawin ang isang bagay na gaya nun? Oo naman, halos lahat naman. Kinailangang bawiin ang sinabi dati at sabihin sila na binabansagan nating mga holy roller, napag-alaman kung tama pala sila. Kita nyo? Ganoon nga. Sabi yung kinailangan nating bawiin ang binitiwan nating salita dati. At ang mga bagay na dati nating kinapupuutan ay mahal na natin ngayon. Ito'y isang pagbabago, isang kakatuwang bagay, kakaiba. Ngayon, nabanggit ko ang ganong salita, yung tungkol sa holy roller. Walang ganong bagay. Ngunit binabansagan nila ang mga tao ng ganoon. Mga holiness people daw. Pero walang mga holy roller. Walang ganong bagay. Walang tala ng anumang iglesia na naitala kailanman na ganoon. Sa abot ng pananaw ko, sa 760 humigit kumulang na iba't ibang mga denominasyon. Walang ganong denominasyon na gaya ng binabansagang holy roller. Ito'y isang bansag lamang na ikinabit ng Diablo sa iglesia. Hayan nga't ang bansag nila roon noong araw, ilan ang nakakaalam kung ano ang bansag nila sa kanila noong panahon ni Pablo? Mga erehe. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng erehe? Baliw. Mga taong baliw. Kaya naman, balang araw ay babansagan din akong isang holy roller na noong araw ay erehe. Hindi ba kayo rin? Kaya kung nabansagan silang ganoon, abay nagalak pa. At ano nga ba ang sinabi ni Jesus na gawin natin kapag ganoon? Sinabi niya, mangagalak kayo at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang pagkausig sa mga propetang nanguna sa inyo. Ganon nga ang ginawa nila. Sabi nga doon, mangagsayang lubos. Anumang sabihing lubos ay mataas na mataas talaga. Talagang napakasaya. At ang mga alagad, noong masumpungan silang karapat-dapat upang pasanin ng kadustaan ng pangalan ni Jesus, sila'y nangagalak ng malaking kagalakan dahil maaari na nilang pasanin ng kadustaan ng kanyang pangalan. At sa panahon ngayon, marami ngayon, kung mangyaring mabansagan silang isang holy roller, mapapayuko na lang sila. Naku, siguro nagkamali talaga ako. Mali talaga. Pero ang mga tao noong araw, nangagalak sila. Oo, kay ganda, napasanin ng pangalan. At ngayon, noong 2nd siglo, ang bansag nila sa kanila ay mga crossback. Yan ay noong may bitbit pa noon ang mga Kristiyano na krus sa kanilang likod upang ipakita na sila'y napakong kasama ni Kristo. Ang bansag sa kanila ay mga crossback. Ngayon, alam pong tinatawag ng mga Katoliko ang kanilang mga sarili na gayon din. Ngunit hindi ito ang Iglesyang Katoliko. Ito noon ang Iglesyang Protestante, bago pa ito tinawag na Iglesyang Protestante. Nagprotesta sila ng lubos laban sa kasalanan. Ang dahilan nga kung bakit Iglesyang Protestante ang tawag dito sa panahon ngayon ay dahil nagprotesta ito laban sa turot aral ng Katoliko. Ngunit ito noon ay noong araw, hindi pa ito noon sekta. Nung ang bansag pa sa kanila'y crossback. Kunin niyo ang kasaysayan ni Josephus at ng iba pang mga manunulat at ang 2 Babylonia ni Hislop at ang iba pa at malalaman niyong tama yun.
Hindi sila noon iglesia. Ang pinakaunang iglesyang inorganisa kailanman ay ang Iglesyang Katolika. Mga 300 taon pa ang lumipas sa panahon ng mga pinakahuling mga alagad. Pagkaraan ng humigit kumulang na 300 taon na yan, inorganisa ang Iglesia Katolika at nagkaroon ng isang pag-uusig at pinwersa ang mga taong umanib sa Iglesia Katolika at ang simbahan at estado noon ay pinag-isa nila. Nangyari nga yan pagkatapos nitong tinaguriang pagbabago ng paniniwala ni Constantine mula sa paganismo patungo sa Katolisismo. Ngunit kung may nakabasa na sa inyo ng kasaysayan niya, hindi naman talaga siya nagbagong loob. Hayan nga ang mga bagay na ginawa niya. Oh, naku. Ang tanging bagay lang na nagawa niyang may kinalaman sa relihiyon ay ilagay ang krus sa ibabaw ng simbahan ng Santa Sofia. Yun lang ang nagawa niya kailanman na matatawag mong relihiyoso. Nakatalaga na talaga siya. Siya noon pa man sa kapahamakan. Pero tinawag pa talaga nila yun na kanyang pagbabagong loob daw. Wala nga itong pinag-iba sa ilang mga naturingan lang na pagbabagong loob sa panahon ngayon. Ngayon, hayan nga't nalaman nating noong napagbagong loob si Pablo at nagkaroon nitong tunay na karanasan, siya ay lubos na pumihit at alam nyo ang ibig sabihin ng pagbabagong loob ay maipihit. Papunta ka halimbawa sa gawing ito. Tapos pipihit ka at lalakad ka na sa gawing ito. Siya nga po, isa nga itong pagpihit, pagtalikod. At si Pablo, noong siya'y mapagbagong loob, bago pa man niya kumpirmahin ang kanyang karanasan, ngayon, isa nga yung kamanghamanghang karanasan yung naranasan niya. Ngayon, naniniwala akong kapag tinanggap mo si Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas, ito ay isa ng karanasan. Naniniwala akong ang kagalakang malaman mong pinatawad na ang iyong kasalanan ay tunay na magpupuno sa iyong puso ng tuwa sa tuwi-tuwi na. Subalit, kapag bumaba na ang pinagpalang banal na espiritu, yan nga ay tunay na katangi-tanging karanasan. Itong bagong kapanganakan na hindi mo kailanman malilimutan, ikaw ay magiging anak ng Diyos. At nariyan na nga ang may gawa nito. Papaano mo malalamang yan na, kapatid na Branham? Ngayon, ang mga pag-aaral na ito ay dapat talagang ituro. Marami riyan, mga Methodist, lagi nilang sinasabi, sumigaw sila noong makamtan nila ito. Bueno, ayos yan. Kung nakamtan mo nga ito at napasigaw ka nun, mabuti. Pero hindi dahil sa sumigaw ka, tanda na iyon na nakamtan mo nga ito, pagkat marami ang napasigaw at hindi naman nakamtan ito. Sabi naman ng mga Pentecostal, nagsalita sila ng mga iba't ibang wika, tapos nakamit nila ito. Ayos yan. Kung nakapagsalita ka ng iba't ibang wika at nakamit ito, mabuti. Pero maaaring ngang makapagsasalita ka ng iba't ibang wika at hindi mo pa rin ito makakamtan. Kaya nakita nyo, ang pinakamahalaga talaga ay itong karanasan ng paglipat mula sa kamatayan patungo sa buhay. Kapag namatay na ang lahat ng mga dating bagay at ang lahat ng mga bagay ay naging bago na, si Kristo ay nagiging tunay. Mawawaglit na ang mga dating bagay, ang mga dating ugat ng pagiging karnal. Alam niyo po ba kung paano tungkapin ng isang ugat? Kumukuha kami noong araw ng pambungkal na asarol at bubungkalin namin yon hanggang sa pinakailalim hanggang sa wala ng kahit katiting na matitira roon. At sabi nila, kung may anumang ugat ng kapaitan na sisibol sa iyo, bunutin mo ito. Tama yon. At yon ang ginagawa ng Espiritu Santo. Bunutin ang lahat ng mga ugat, hukayin hanggang sa pinakailalim, pagsamahin ito sa isang bunton. Sunugin ang mga ito, alising mainam ang mga ito. Makaani na kayo ng magandang ani kapag ginawa natin yun. Ngayon, nalalaman nga ni Pablo na hindi lang basta-basta ang nangyari, kaya naparoon siya sa Arabia at doon ay pinag-aralan niya sa loob ng 3 taon ang tungkol sa lahat ng mga propeta ng Lumang Tipan kung papaano sila nagpropesiya at nalaman na rin niya sa wakas na iyon nga'y ang ganap na katotohanan. Ngayon, ipaghambing natin yan sa panahon ngayon, kita nyo? Dito sa karanasang naranasan natin sa munting iglesia rito, yung tungkol sa pagpapakita noon nitong tala sa umaga, yaong dakilang ilaw na bumaba rito na nakapagsasabi at nakapagpapakita ng mga bagay na mangyayari. Alam nyo, kamangha-mangha talaga yon. Ngunit sabi sa akin ng kapatid kong ministro, sa diablo yan. At hindi ko yun maunawaan noon. Kaya wala akong anumang sinabi patungkol doon hanggang sa isang gabi. May isang karanasang naganap doon sa Greens Mill, Indiana, noong naglakad doon ang anghel ng Panginoon at tumayo roon at pinatunayan ito sa pamamagitan ng kasulatan. Pagkatapos ay nagpasimula iyon ng ningas, tapos nagsimula na iyong kumalat. At nito nga lang nakaraang linggo, nasaksihan natin ang di mapasusubaliang mga tanda ni Yesus Kristo na kayang magpalakad ng isang lalaking di makapaglakad at hindi
wala na yung pinakaugat niya sa katawan para makapanatili ng balanse nung sabihin ng mga naroon sa Mayos at ng mga pinakamahuhusay na doktor, wala nang magagawa pa. At nakaupo nga siya noon na bulag. Tumindig siya at nakapaglakad palabas ng gusali. Tulak-tulak ang sariling silyang dagulong pababa ng hagdan. Hayan nga't nakalalakad na at nakakakita ng gaya ng kahit sino. Ipinakikita nun na yan nga ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus na nabuhay na maguli. Hayan nga ito. Siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya hindi pa ba tayong lahat niyan magagalak ngayong gabi? Ngayong alam na nating pinatotohanan ng Diyos ang dakilang karanasang meron tayo na mayahambing mo sa kanyang Biblia at sa mga pangako doon. Kung kaya't dapat tayong magagsayang totoo. At napagtanto na nga natin doon sa 2 kabanata, nalaman natin, hindi natin dapat hayaan ang mga ganitong bagay. Hindi natin dapat hayaang makahagpos ang mga ganitong bagay. Dapat nating ingatang matibay ang mga ganitong bagay at paanong tayo ay makatatanan kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan. Ano ang magagawa natin sa liwanag ng salita ng Diyos kapag tumayo na tayo sa harapan ng hukuman? Hindi mo pwedeng sabihin, wala akong nalalaman dito. Oh, anong wala? Alam mo yon. Bueno, ngayon, maaaring malirito si kapatid na Branham. Totoo yan. Subalit, hindi nagkakamali ang Diyos. Ang salita niya ay hindi nagkakamali. At isipin niyo na lang, ang siya ring bagay, ang Biblia, na nabuhay noon sa mga apostol, ay nabubuhay na uli ngayon. Oh, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kapag naiisip kong 48 anyos na ako, halos 50 na, at lipas na ang mga araw ng ating kabataan, at ang lahat ng ito, kay inam na malamang buhat pa nung munting musmus pa lang ako'y taglay ko na itong banal na pangakong ito, at naipahayag ito sa mga kapatid kong lalaki at kapatid na babae. At ang makita ng harap-harapan ang libo-libong mga nagsilikas mula sa dilim na nalalamang patutungo na tayo sa ating tahanang walang hanggan sa pinagpalang dako. At kung masiraman ang tabernakulong ito na ukol sa lupa, bago ako matapos sa pangangaral, ay may isa nang naghihintay roon. Hallelujah! Ang malaman ngang may dose-dosenang mga tao na nangakaupo rito na kung lilisanin na nila ang buhay na ito sa mga oras na ito, bago pa natin madala ang katawan nila sa tagapangasiwa ng paglilibing, ay paroroon na sila sa malwalhating katawan sa dakong iyon, na galak na kasama ang mga banal ng Diyos, sa presensya ng Diyos, at mabubuhay magpakailanman, na may sakdal at ganap na pagpapatibay na ito'y mangyayari nga. Amen. O mapapahiyaw nga nun ang mga Presbyterian, gaya nung linggo, di ba? Ang mga naroon ay mga Presbyterian. Tunay na mapapahiyaw nga sila. Hayon na nga. Oh, hindi katakatakang mapupukaw no ng damdamin ng mga tao. Aba, kung napupukaw nga ang damdamin nyo sa paghampas ng bola o pagbuslo nun sa isang basket, gaano pa kayang mas nakapupukaw ng damdamin nyo kapag nalaman yung nangalipat na kayo mula sa kamatayan patungo sa buhay, na kayo'y isa ng bagong nilalang kay Kristo. Malalaman nyo nga ito sa paraang pinangungunahan kayo ng inyong espiritu, palayo sa masamang hangad, at katusuhan, at pagkapuot, at sa lahat ng mga bagay-bagay ng sanlibutan. At ang puso nyo ay nananatili ng nakatuon kay Kristo. Iyan nga ang inyong hangad. Iyan lang ang iniisip-isip nyo sa inyong isip, sa inyong puso, maghapon man magdamag, sa paghiga nyo nga sa gabi, at inilalagay nyo ang inyong mga kamay sa batok na parang ganito, at mahiga roon at inyo siyang pupurihin hanggang sa makatulog kayo. Gigising sa umaga, pinupuri pa rin siya. Amen! Oh, kay ganda! Sinisikap kong lagi siyang papurihan. Tuwing umaga nga, bumabangon kami ng mga 4:00, kami ni kapatid na Woods, maaga kaming lumalabas ng umaga para mamaril ng squirrel. Pinapupurihan ko siya sa lilim ng bawat puno na akin ngang malapitan. Hindi maaaring may makita akong puno tapos hindi ko siya papupurihan. Mantakin nyo, siya ang nagpatubo ng punong yon. Hayan nga ang isang munting pangkaraniwang tipaklong na palipad-lipad sa itaas. Alam nga niya ang tipaklong na yan. Oh, sasabihin nyo, walang kabuluhan, kapatid na Bill? Oh, hindi po. Alam niya kung saan naroon ang bawat squirrel. Alam niya kung saan naroon ang bawat paru-paro. Aba, nung minsan nga, kinailangan niya ng salapi at sabi niya, Pedro, may isang isda kanina na nakalulon ng siklo na sasapat sa halagang kailangan natin. Pumaroon ka't ihulog mo ang kawil. Pasasadyain ko ito roon. Kunin mo yung siklo sa bibig nito. Pagkat hindi naman ito magagamit yon sa sarili nito, pumunta ka't ibayad mo na ang ating mga ikapu at buwis. Amen.
At ilang linggo lang ang nakalipas, nakita kong namatay ang isang maliit na isda, palutang-lutang sa tubig. Narinig niyo ng lahat ang kwento nito. Nariyan si kapatid na Woods at ang kapatid niya, at naririto sila upang patotohanan nito. Ang munting isdang iyon ay patay na't palutang-lutang sa loob ng kalahating oras sa tubig na nakalabas ang mga lamang loob nito sa bibig nito. At bumaba ang dakilang Espiritu Santo matapos niyang sabihin nung araw bago yun, makikita mo ang muling pagkabuhay na isang maliit na hayop. At noong kinaumagahan nga, katatapos lang ng pagbubukang liwayway, nakita namin yung munting isda, ganito lang kahaba. Noong bumaba ang Espiritu ng Panginoon at nagsabi, munting isda, ipinapanauli ka na ni Yesus Kristo. At ang patay na isdang yun, napalutang-lutang sa ibabaw ng tubig sa loob halos ng kalahating oras, ay nabuhay at lumangoy palayo ng sintulin ng makakaya nito. Oh, purihin ang pangalan ng Panginoon. Lubos siyang kamangha-mangha. Kaya naman nagawang sabihin ni Pablo na siya ay ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Siya si Melkisedek. Si Melkisedek ay walang pasimula ng mga araw. Wala siyang katapusan ng mga taon. Wala siyang pasimula ng buhay o katapusan man sa buhay. Wala siyang ama ni ina. Kaya siya ay wala nang iba pa. Kung sino man siya, buhay pa rin siya mapasa ngayong gabi. Kaya siya nga ang nag-iisang uri ng buhay na walang hanggan. At iyon ay sa Diyos. Noong nakaraang gabi, noong nagtatalakayan kami, isang kapatid na lalaki ang hindi makaunawa sa Trinidad ng Diyos at kung papaano namin pinag-uusapan yun. Kung papaanong tumayo roon si Jesus, isang tao na mga nasa 30 taong gulang at sinabi nila, oo, nagsikain ng aming mga magulang ng mana sa ilang. Sinabi niya, at sila'y bawat isa patay na. Subalit sabi niya, ako ang tinapay ng buhay na nagbuhat sa Diyos mula sa langit na kinakain ng isang tao at hindi na mamamatay. O, sabi nila, nagsiinom ang aming mga magulang mula sa bato sa ilang. Sinabi niya, ako ang batong yun, isang lalaking 30 taong gulang. Sabi, nagalak si Abraham na makita ang aking araw. Aba, sabi, ngayon, ibig mo bang sabihin sa akin na ikay kasintanda ni Abraham at wala ka pang 50 taong gulang? At ibig mo sabihin ba nakita mo na si Abraham na patay na ng 800 taon? Alam na namin ngayong may dyablo ka nga. Baliw ka. Yun na nga yun. Yun ang ibig sabihin ng dyablo. Taong baliw. Sabi, may dyablo ka at ikay may sayad. Sabi niya, bago pa si Abraham, ay ako nga. Yan nga siya. Hindi siya basta tao lang, ni hindi rin siya isang propeta lang. Siya ang Diyos. Ang Diyos na nananahan sa lupa sa isang katawang laman na tinawag na Jesus, ang nagkatawang taong anak ng Diyos. Yan nga siya mismo. Ngayon, nakita nga natin siya rito sa huling bahagi po ng pagtatapos ng ika-2 kabanata na ibig kong talakayin simula sa ika-16 na talata o sa ika-15 talata. At iniligtas sila na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pag-aalipin sa buong buhay nila. Yan nga ang sinabi niyang ginawa ni Jesus na dumating siya upang mailigtas sila mula sa pagkaalipin. Sila natakot sa kamatayan sa buong buhay nila. Ngayon, hindi na kailangan pong matakot sa kamatayan. Ngayon, siyempre, natatakot tayo. Tayo nga, wala sa atin ang nagnanais sa tinatawag natin na mamatay. Subalit, alam ba ninyong kapag naipanganak ng muli ang isang tao, ay hindi na siya maaari pang mamatay? Papaanong may buhay na walang hanggan tayo, at pagkatapos mamamatay, hindi yun maaari. Ang ibig sabihin lang ng kamatayan, ang salitang kamatayan ay ang pagkahiwalay. Ngayon, mahihiwalay siya sa paningin ng ating mata. Subalit, siya ay nasa presensya ng Diyos sa tuwina at laging mananatili riyan. Kaya, hindi mabigat na bagay ang kamatayan. Ang kamatayan ay isang malwalhating bagay. Ang kamatayan ang nagdadala sa atin sa presensya ng Diyos. Subalit ngayon, siyempre, tayo bilang mga tao na nakapaglalakad sa mga masasamang elemento rito, hindi natin ito naunawaan sa parang dapat nating maunawaan. At natural, kapag papalapit na ang mga nakasasakal na pangil ng kamatayan, naihintakutan ang pinakabanalman sa atin at napapaurong. Nagawa nga nitong sabihin ng anak ng Diyos, maaari bang lumampas ang sarong ito? Nakakatakot nga ito. Huwag nawang magkamali ang pagkaunawa niyo rito. Dahil tayo, ito nga'y kabayaran ng kasalanan. Ang kamatayan nga, at tiyak na ito'y nakakatakot. Subalit, kung tutunghay nga tayo ng lampas sa tabing sa dako roon, masusumpungan nyo nga ito roon.
Purihin ang Panginoon. Lampas nga ng tabing na yan. Doon nga kung saan inaasam ng sino man na tumunghay ngayong gabi. Madalas ngang awitin noon nila binibining Anna Mae Snelling at ng mga kasama niya ang isang awitin dito. Panginoon, hayaan mong tumunghay ako lampas sa tabing ng panahon. Nais nga ng lahat na makita iyon. Ngayon, dadako na tayo ngayon sa 16 na talata, sapagkat tunay na kanyang tinutulungan. Sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Nais nating pagtuunan yan ng pansin ngayon. Patungo na tayo sa pagtatapos nito para kunin, sapagkat ang unang bahagi ng 13 kabanatang ito, na huling bahagi naman nito, ay tutumbok sa araw na iyon para sa Sabat, na tatalakayin natin sa darating na linggong ito. Ngayon, masdan nyo, hindi niya tinutulungan ang mga anghel. Ngayon, sino yung niya na tinutukoy dito? Si Kristo. Sino si Kristo? Ang Diyos. Ang Logos ng Diyos. Ngayon, hayaan niyong ipaliwanag ko itong muli upang makatiyak kayo. Ang Diyos ay hindi tatlong Diyos. Ang Trinidad ng Diyos ay isa. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay hindi nangangahulugang may tatlong magkakaibang Diyos. Kung ganoon, pagano ang labas natin yan? Yan tuloy ang dahilan kung bakit hindi makaunawa ang mga Hudyo. Hindi naman kasi ito kailanman itinuro sa Biblia. Ngayon, itinuturo nga ito sa Iglesyang Katolika, walang pasubali. At doon nagmula ang pagbabautismo sa 3 titulo. Sa Afrika, babautismuhan kanila roon ng 3 beses paharap. 1 beses para sa Diyos Ama, 1 beses para sa Diyos Anak, 1 beses para sa Diyos Espiritu Santo. Ngayon, yun ay mali. Walang ganung mga turo gaya noon sa Biblia. Kita nyo? At ngayon, yan ang itinuturo nila. Nagpasalin-salin yan kay Luther. Mula kay Luther patungo kay Wesley. Pasalin-salin sa mga kapanahonang madaanan nito. Subalit hindi ito kailanman katuruan ng Biblia. Noon pa man ay isa na itong pagkakamali. Mula pa noong pinasimulan ito. Ngayon, hayangat ang Diyos ay nasa pasimula. Bago pa man magkaroon ng anumang liwanag, bago pa man magkaroon ng atom, bago pa man magkaroon ng bituin, bago pa man ang anumang bagay na nakikita, pinupunan na ng Diyos ang lahat ng dako, at wala nang ibang nariyan sa dakong iyan, kundi kadalisayan, dalisay na pag-ibig, dalisay na kabanalan, dalisay na katwiran. Iyon ay Espiritu. Sinasakupan niya ang buong kalawakan, mula pa sa walang hanggan, kung saan hindi natin ito kayang arukin. Lampas ito sa anumang kaya nating arukin sa ating diwa. Gaya ng sa salamin na yun, makikita natin ng sandaan at milyon-milyong taon ng paglalakbay ng sinag sa kalawakan. Isipin nyo yun, 100 milyong taon ng paglalakbay ng sinag sa kalawakan. At ang sinag ay naglalakbay ng mga 8,000 milya bawat segundo. At yung 100 at milyong taon ng paglalakbay ng sinag sa kalawakan, isipin nyo na lang kung ilang milyong milya ang maaabot nun, ni hindi nyo mabibilang yun. Ipagpahalimbawan nyo na lang ang isang hilera ng mga numero 9 at paikot-ikutin nyo yun sa buong Jeffersonville at hindi pa rin nyo yun sapat na mapapaikot doon sa milya-milya pang sobra nito. Isipin nyo yun. At ang sobra niyan ay aabot pa sa mga bituin at mga planeta. At ang Diyos, bago pa man magkaroon ng isa sa mga yan, ay siya na. Kita nyo? At ngayon, ang Logos na lumabas buhat sa Diyos, na ang Logos nga, nagsimula itong mabuo sa isang anyong katawan. At tinawag ang anyong katawan na ito sa turo ng mga eskolar na Logos. Ang Logos na lumabas buhat sa Diyos. Sa ibang salita, isang mas mainam na salita para rito, tinatawag natin itong theophany. Ang theophany ay isang nilwalhating katawan ng tao. Hindi ganun na may laman at dugong gaya ng sa nilwalhating estado nito, kundi ito ay isang anyo ng katawang tao na hindi kumakain, ni hindi rin umiinom. Subalit ito'y isang katawan na naghihintay sa atin sa paglisan natin sa isang ito. Ngayon, doon, papasok tayo sa katawang yun. At yun ang uri ng katawan ng Diyos. Sapagkat sinabi nga niya, dalangin natin ang tao sa ating sariling larawan at sa ating wangis. Ngayon, noong mapunta ang tao sa katawang yun, may pamamahala siya sa lahat ng mga isda at mga ibon at mga hayop sa parang
At noon ay wala pang taong magbubukid ng lupa. Genesis 2. Tapos na niya noong nilalang ang lalaki at babae, ngunit walang taong magbubukid ng lupa. Saka nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Kanyang binigyan siya ng kamay na tulad sa isang unggoy. Kanyang binigyan siya ng paang tulad sa isang oso. Kanyang nilalang siya sa naturang larawan. At ang katawang panlupa ngang ito ay ayon sa larawan ng hayop at gawa ito sa parehong uri ng sangkap. Ang katawan nyo ay gawa nga sa parehong sangkap na gaya ng sa kabayo o sa aso o sa anumang gaya pa. Gawa ito sa calcium, potas, petrolyo, kosmikong liwanag. Kayo nga'y hindi lahat ng laman ay isang laman. Ito'y ibang laman. Ngunit gawa ito sa alabok ng lupa kung saan ito nagmula. Hayan nga't ang pagkakaiba sa pagitan ng isang hayop at ng isang tao, naglagay ang Diyos ng isang kaluluwa sa isang tao at hindi siya naglagay nito sa hayop. Dahil ang kaluluwang ngang nasa tao ay iyong theophany. Baka hindi ko na matalakay ang araling ito, pero kailangan kong matalakay ito. Masdan, hindi ba niyo naaalala noong nasa bilangguan si Pedro at dumating ang anghel ng Panginoon at binuksan ang mga pintuan? Pumapasok kami noon sa malaking pamilihan dito noong isang araw at bumukas ang pintuan sa harapan namin. Sabi ko, alam nyo, nauna nang nagkaroon ng ganyan ng Biblia. Kita nyo? Ngayon, yung pinto roon ay kusang bumubukas. At noong lumabas si Pedro, naglakad siya sa gilid ng mga bantay na hindi man lang siya nakikita. Dinaanan lang niya ang bantay sa looban, ang bantay sa labasan, palabas doon sa bakuran, lusot doon sa pader, hanggang sa labas ng lansangan. At walang nakakilala sa kanila kung sino siya. At hindi man lang pinansin. Inakala nilang iba siyang bantay o parang ganon. Sa kanila, basta't dumaan lang siya roon at kusang bumukas ang pintuan sa paglabas niya at nagsara pagkaraan niya. At nung makalabas na siya roon, inakala pa nga niyang nanaginip siya. And he went out to John Mark's house where they had a prayer meeting, and he was not... At nagtungo siya doon sa bahay ni Juan Marcos kung saan nagdaos sila roon ng pagtitipon para manalangin. At kumatok siya upang makasama kayo. Dakila siya, kamangha-mangha siya. Ngayon, hindi niya nagawang maging anyo ng isang anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Ang Diyos ay naging ang binhi ni Abraham. Ngayon, kung may oras pa sana tayong balikan at ipakita kung paano niya ginawa ito sa tipan, narinig niyo na pong ipinangaral ko ang patungkol dito, makailang ulit na, kung paano niya kinuha ang mga hayop doon at hinapak-hapak at isinama doon ang ibong paloma at kalapati. Pagkatapos nun ay tumingin siya at napansin niya ang isang malit na usok, nakatatakot na kadiliman, kamatayan, sunod isang umuusok na hurno, impyerno. Subalit, sa kabila noon ay nagkaroon ng isang munting puting liwanag at ang munting kaputiang yun ay nagpunta sa pagitan ng bawat piraso ng hinapak na handog na naroon. Ipinakikita kung anong nga yaong gagawin niya at nanumpa siya noong gawin niya yun at isinulat niya ang isang tipan. Ipinakikita kung ano ang kanyang gagawin. At siya, si Jesus Kristo ay naparito sa lupa, ang Diyos, si Emmanuel, ang Diyos sa laman. At sa Kalbaryo, siya ay nahapak at bumalik ang kanyang espiritu sa iglesia at ang kanyang katawan ay itinaas at naupo sa luklukan ng Diyos. Ang luklukan ng Diyos. Siya ngang naroon sa luklukan ng hukom. Alam na natin ito. Bueno, sa anong paghatol? Ipinagkaloob ng Ama. Hindi siya humahatol ng tao, kundi inilagak ng Ama ang lahat ng paghatol sa anak. Hayan nga siya. At ang kanyang buhay ay ang dakilang saserdoteng nakaupo roon pagkatapos ng kanyang sariling katawan ay naging handog upang isamo ang mga pagpapahayag natin ng ating mga kasalanan. Amen. Kapatid, naglalagay nga iyon ng isang bagay sa inyo. Pansinin, tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Siya ay naging isang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao sa piling natin upang tubusin tayo. Sa madaling salita, ang Diyos ay inaring may sala upang tayong mga makasalanan ay makabahagi sa Kanya. At kapag nakibahagi tayo sa Kanya, nakikibahagi tayo sa Kanyang tayo ay mga taong saklaw ng oras, 320 taon at 10 taon. At nanawag ang Diyos at naging isa sa atin.
320 taon at 10 taon sa loob ng kanyang inilaang panahon upang makabahagi tayo sa kanyang buhay na walang hanggan. At kapag naipanganak na tayong muli, mga anak na lalaki at mga anak na babae na tayo ng Diyos, at meron ng buhay na walang hanggan at hindi na kailanman mamamatay. Isang ang dakilang tagapagligtas. Walang paraan para may sulat ito. Walang paraan para ipaliwanag ito. Ito'y sadyang higit pa sa maaaring ipaliwanag. Walang makapagpapaliwanag kung gaano nga itong kadakila. Ika'y napakadakila. Ika'y napakadakila. Ang tangi lamang na masasambit. Wherefore, in all things it behooved him. Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid. Isipin niyo yun. Upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Pakinggan niyo. Upang gumawa ng pangpalubag loob patungkol sa kasalanan ng bayan. Ang gumawa ng pampalubag loob, ngayon, ang Diyos na nakakikilala ng kawastuhan ay kinailangang malagay sa di-kawastuhan upang madama kung ano kaya ang pakiramdam na maging isang makasalanan, upang bumalik, upang gumawa ng pampalubag loob sa pamamagitan ng pakikipagbalik loob at magkaroon ng habag sa mga tao. Next verse, listen now here. For in that he himself Sa sumunod na talata, pakinggan niyo itong maigi. suffered Palibhasa nga'y nagbatas siya. Hindi kasi maaaring magbata ang Diyos sa Espiritu. Kinailangan niyang magkatawang tao upang maramdaman ang hirap ng karamdaman, upang maramdaman ang tukso ng pagnanasa, upang maramdaman ang tukso ng paghahangad, upang maramdaman ang tukso ng gutom, upang maramdaman ang kapangyarihan ng kamatayan, upang kanyang akuin sa kanyang sarili na tumayo sa presensya ng dakilang Espiritong Jehova, ang Espiritu, hindi yung tao, ang Espiritu, upang mamagitan sa buhay na ito. At inako nga iyon ni Jesus upang makapamagitan para sa atin, sapagkat alam na niya ngayon kung ano ang pakiramdam nito. Kapag nagkasakit kayo, alam nga niya kung ano ang pakiramdam nyo. Kapag tinutokso kayo, alam nga niya ang pakiramdam nyo. Ngayon, napansin na ba nyo kapag naghahalal tayo ng Pangulo, bawat magsasaka ay boboto ng isang Pangulong naging isang magsasaka noon, dahil alam nga nito ang hirap na dinaranas ng buhay ng magsasaka. Kita nyo? Gusto niya yung isang taong nakaunawa, at bago maunawaan ng Diyos, siya nga'y ang dakilang kabanalan. Papaano nga niya mapag-unawa matapos niyang hatulan ng tao? Sa kanyang kabanalan, hinatulan niya ang tao. At ang tanging paraan na mapawalang sala niya ang tao ay ang maging tao. At nilimliman ng Diyos ang birhen at nagluwal ito ng isang katawan. Hindi dugong Hudyo, hindi dugong Hentil, kundi sarili niyang dugo. Dugong nilikha ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Walang halong ganon doon. Walang pagnanasa ng laman. At ang selyulang dugong ito na nilikha sa sinapupunan ng babaeng ito ay nagluwal sa anak. At noong mabautismohan siya ni Juan Bautista, sinabi ni Juan, "Pinatototohanan ko na nakita ko ang Espiritu ng Diyos gaya ng isang kalapati na bumababa at tumahan sa kanya." Kaya naman, walang dudang masasabi nga ni Jesus na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay ibinigay na sa aking kamay. Ang Diyos at ang tao ay naging isa na. Ang langit at ang lupa ay naglakip at siya yaong makagagawa ng pagbabalik loob para sa ating kasalanan. Iyon ang dahilan kung bakit sa kanyang pangalan nagkakaroon ng kagalingan. Alam niya ang inyong hirap. Narinig niyo na ba itong munting lumang awitin na ito? Jesus knows the pain you feel. He can save and He can heal. Amen. Take your burden to the Lord and leave it there. That's right. Tama yun. Alam nga niya. When our bodies racked with pain and our health we can't regain, just remember God in heaven answers prayer. Jesus knows the pain you feel. He can save. Yun lang ang hinihiling niya. Iwanan doon ng pasanin. Bakit? Siya ang ating dakilang saserdote na nakatayo rito
na nakaalam kung ano ang pakiramdam nyo. At alam niya kung papaano kayo ipapanauli pabalik sa biyaya at kung papaano kayo ibabalik sa inyong kalusugan. Alam niya ang lahat ng tungkol dito. Siya nga'y nagdusa. Noong wala kayong lugar para mahiligan ng inyong ulo, gayon din ang dinanas niya. Noong iisa lang ang damit niyong pamalit, gayon din ang dinanas niya. Kapag nililibak kayo, inuusig, gayon din ang dinanas niya. Pakinggan niyo ang huling talata ngayon. Sige. Siya'y makasasaklolo doon sa mga tinutukso. O sa ibang salita, kaya niyang pangalagaan sila. Kayang tulungan sila. Kayang gawin sa kanila. Kayang makiramay sa kanila. Sapagkat ang Diyos mismo ay naging tao nang sa gayon ay maramdaman ito. Naalala niyo ba, noong isang gabi, hindi ba't itinuro na natin ang tungkol roon kung papaanong kinailangan ng Diyos na may tibo ang kamatayan, may panakot dito. Sa buong buhay nila ay nasa pagkalipin sila sa kamatayan ito. At saka dumating si Jesus upang alisin niya ang tibong iyon mula sa kamatayan. At noong paakyat na siya sa bundok, natatandaan pa ba niyo kung paano natin isinalarawan iyon? Yung maliliit na dugo ang batik sa kanyang balabal, pagkaraan ng ilang sandali ay nagsama-sama't naging malaking batik at tumitilamsik ang dugo sa palibot niya. Sa kanyang muntit mahinang katawan, hindi na niya kayang makausad pa at napasubasod siya. Si Simon Sirene, yung maitim na lalaki, siya'y tinulungan nitong pasanin ng krus paakit ng burol. At noon nga'y kanilang ipinako siya sa krus. At sumigaw siyang humihingi ng tubig. Kahit sinong taong inaagusan ng dugo ay nangangailangan ng tubig. Naalala pa ba niyo yung nangaral ako noong isang gabi tungkol sa ang babaeng usa at ang lalaking usa ay nauuhaw para sa tubig ng batis? Gayon din ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, O Diyos. Kung nasugatan ng usa at buhay pa, at patuloy na naubusan ng dugo, kinakailangan nitong makaparoon sa may tubig, kundi ay mamamatay ito. Nabaril ako noon, doon sa may parang, nung 14 na taong gulang ako, at nahandusay ako roon. Napinsala ang mga binti ko, na animoy nagmistulang giniling na karne, dahil sa isang kalibre 12 iskopeta, at napasigaw ako para humingi ng tubig. Abutan niyo ko ng tubig! Namanhid ako noon, namanhid yung mga labi ko. Dali-daling kumaripas ang kaibigan ko sa isang lumang patubigan na naroon ang lahat na ng sari-saring malilit na kitikiti sa lapihan. Hindi ko na inalintana pa kung ano yon. At nagsalok siya ng tubig at ibinuka ko ang aking bibig at pinigan niya ang kanyang pandong ng paganoon sa aking bibig. Kailangan niyo ngang makainom ng tubig. Siya'y inaagusan nga noon ng dugo. Sabi niya, painumin niyo ako. At siya'y binigyan nila ng maasim na alak sa isang espongha. At kanyang tinanggihan yun. At inayawan yun. Siya ang kordero ng Diyos na namatay sa halip na tayo upang magdala ng pakipagbalik loob sa tao. Ano yun? Ang Diyos ng langit. Sinabi minsan ni Billy Sunday na may mga anghel sa bawat palumpong na ang sabi raw, ihanda mo lang ang iyong kamay at ituro ang daliri, babaguhin namin ang kalagayan. Yang mapangahas na grupong yan ng mga relihiyosong panatiko, nagtawag ba naman sila ng ilang bigating edukadong scholar ng DD, PhD, nagsilapit sa tabi niya at ang sabi ba naman, ngayon, kung ikaw ang anak ng Diyos, iniligtas mo ang iba, pero ang sarili mo hindi mo mailigtas, bumaba ka mula sa krus at sasampalatayanan ka namin. Wala silang kamalay-malay na pinapupurihan nila siya. May kakayanan nga siyang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit kung iniligtas niya ang kanyang sarili, hindi sana niya nailigtas ang iba. Kaya ibinigay niya ang kanyang sarili, purihin ang kanyang pangalan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang maligtas ako at maligtas kayo. Walang ngang makapapantay sa pag-ibig na yan. Hindi naman niya kinailangang magkasakit. Ang katangi-tanging katawan na yan ay sinilang ng isang birhen ay hindi naman kinakailangang magkasakit. Subalit inarin niya ang pagkakasakit upang malaman niya kung paano mamagitan para sa akin noong ako'y may sakit. Hindi niya kinailangang mapagod, ngunit napagod siya. Nabasa ko ang isang maikling kwento minsan tungkol dito. Hindi ko alam kung tunay yun o hindi. Nung ibinangon niya yung batang lalaki na taga roon sa Nain, ibinangon mula sa kamatayan. Naupo siya sa isang bato at dumaing ng sakit ng ulo pagkat kinailangan niyang pasanin ang ating mga sakit. Kinailangan niyang pasanin ang ating kasalanan. At doon ay namatay siya. At doon sa Kalbaryo nung itinusok minsan ng matandang bubuyog at kamatayan ng tibo nito. Alam ng kahit sino na kapag naitusok na ng bubuyog ang tibo nito, hindi na ito makatitibo pa.
paglipad ng bubuyog, palayo, o anumang insekto na naninibo. Kapag naitusok na niya ang kanyang tibo, mahihila niya paalis ang tibo. Bubuyog pa rin ito, ngunit wala na itong tibo. Ang tanging bagay na magagawa na lang nito ay humugong-hugong at gumawa ng kung ano-ano na lang na ingay. Iyon lang ang tanging bagay na magagawa ng kamatayan sa isang mananampalataya. Ang gumawa ng kung ano-anong ingay. Ngunit, hallelujah, purihin ang pangalan ng Panginoon. Pinatimon niya ang tibo na iyon ng kamatayan sa sarili niyang laman. Ginawa nga iyon ni Emmanuel. Bumangong mag-uli sa ikatlong araw, iniwagwag ang tibo paalis doon, at ngayon ay immortal na sa gabing ito, at ang kanyang espiritu ay nasa gusaling ito, at pinatutunayan niyang buhay siya sa piling natin. Yan ang ating Mesiyas. Yan ang ating napakadakilang tagapagligtas.